sa paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Kaawaan mo po, kahabagan mo si Churmalu, aming Diyos. Ganon din po, patuloy naming inilalapit ang amin din pong mga kalagayan, ang bawat pamilya, ng bawat isa. If meron mang may mga karamdaman, Lord, I pray for healing in Jesus' mighty name. I pray for provision, Panginoon. I pray for protection, Lord God. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy na pagsama mo sa aming lahat bilang isang sambahayan sa iglesyang ito. Sa lahat po ng gawain, sa lahat ng proyekto, Panginoong Diyos, pagpalain mo nawa ito. Pangunahan mo ang Church Council at patuloy mo kami na bigyan ng karunungan, Panginoon, upang ang lahat ay mailagay po namin in order, Father God, at maparangalang patuloy ang iyong pangalan. Dalangin namin ang pandaigdigang kapayapaan. Nakikita mo ang kaguluhan, Panginoong Diyos, sa bawat lugar, sa bawat bayan, sa bawat bansa, Panginoon, sa lahat ng dako at sulok ng mundong iyong nilikha. Alam namin na ikaw ang may kontrol ng lahat po ng bagay. Hinihiling po namin sa iyo, O Diyos, naway manatili pa rin ang kapayapaan, Panginoon. Lalo tigit sa loob ng iglesyang ito, upang ang kapayapaan po na ito ay maramdaman ng komunidad na amin din pong kinabibilangan. At makibahagi kami, Panginoong Diyos, sa patuloy na paglago at pagpapalago ng kapayapaan at pagkakaisa, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Hayag man ulihim dakilang Diyos. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid po namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo po na ito. Si Brother Rodel Arizo, si Brother Tirso Lopez Jr., Panginoon, si Sister Robilita Biloria, Brother Edward Ian Oria, si Sister Amelita Cobolio, Panginoong Diyos, si Brother Liam, si Auntie Elsie Rosal, Brother Kaiser Derek, Panginoong Diyos, at ang akin pong may bahay, Panginoon. Idinadalangin ko po ang patuloy na pananaganan niyo po sa kanila, ang kalakasan ng kanilang pisikal na pangatawan, ang patnubay at proteksyon niyo po sa kanila, lalo tigit po ang pagsama ng iyong banal na spirito sa kanilang mga buhay, Panginoon. Naway marami pang mga taon ang ibubuhos mo sa kanila, O Diyos. Ganon din po, Lord, si Kagawad Jason Rodrigo, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy pong buhusan ang mga kapatid po namin ito ng inyo pong pagpapala, siksik, liglig at umaapaw nawa, Panginoong Diyos. Ganon din, Father, ang finances po ng church, patuloy niyo po kami na pagpalain sa bagay na ito, buhusan ng siksik, liglig at umaapaw mong pagpapala, aming Panginoon. Ito po ang aming mga pagsamo ng may pagpapakumbaba at pagtitiwalang kami, Panginoon, ay hindi niyo po pinababayaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, namin pong Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Pawitin po natin. Song po natin. Christ the Lord, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. Minsan pa po, in Christ the Lord, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. Amen. Pinili ko po na lahat tayo tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Korinto chapter 13, verse 11.
Bagamat yung atin pong text ay nasa atin pong screen. Yan. Basahin ko po siya. And sa Tagalog, sabay-sabay po tayong lahat na magbabasa. Pero ako po muna sa Ingles. Sabi po niya, 2 Corinthians chapter 13 verse 11, Dear brothers and sisters, I close my letter with these last words, Be joyful, grow to maturity, encourage each other, live in harmony and peace. Then the God of love and peace will be with you. Sabay-sabay po tayong lahat na magbasa sa Tagalog. Mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa, ganon din ang pagkakarinig ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Isa sao anaragsak sao ama mabiyag. Isa sao anaragsak sao ama mabiyag. Amen. Tayo po'y maupo sa presensya ng Panginoon. At ngayon naman po, mapapakinggan natin ang mensahe ng kanta from TNEMC Mix Choir. Okay. Sa second verse tayo. Second verse. Ngayon ang musikang ating nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat
bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Ngayon ang musika hatid, nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya tawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Si Jesus ang aking musika na nagbibigay sigla sa bawat awitin. Okay po? Dahil po tayo ay nasa tema pa rin, Harmonious Christian Life, napakaganda ng sinasabi po ng song na yon. Without God, putting everything in order, no, walang magiging magandang sitwasyon at panahon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Walang magiging magandang kanta. Amen po? No? Sapagkat ang Panginoong Diyos, sabi po ng song na yon, ang nagbibigay ng titik at musika sa bawat kanta. Siya ang nag-arrange ng lahat ng bagay. No? At kung paano merong arranger sa musika, ganon din po sa buhay ko at sa buhay nating lahat, merong pong makapangyarihang Diyos who is in control ng lahat ng nangyayari sa atin pong mga buhay. So ano man ang pinagdadaanan at ano man ang nangyayari sa buhay natin, God is in control. Siya ang naglalagay, siya ang nag-aalis, siya ang nagpapala, no? Siya ang nagpapahinto ng anumang mga bagay sa buhay natin o nagpapatuloy ng anumang bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Iyon ang katotohanan. No? Bilang isang mananampalataya, kinakailangan po natin paniwalaan na ang Panginoong Diyos is a God of order, katulad ng Bible study natin kanina, and we should put everything in our lives in order. Mula umaga hanggang gabi. Alam natin ang atin pong priority at alam natin kung ano ang secondary, tertiary, mga kapatid ko, sa buhay po ng bawat isa sa atin. And praise God, dahil nandito po tayong lahat ngayon, we all know our priority in life. Amen po? Pwede ba natin parakpakan ang atin pong Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Amen? Salamat sa buhay ng mga bata po natin at ng mga youth na nagbigay ng kanilang panahon kahapon upang mag-insayo ng song po na iyon. Purihin po natin ang atin pong Panginoong Diyos.
Nasa tema pa rin po tayo, Harmonious Christian Life, mga kapatid ko. Pwede po bang iuko natin yung ating mga ulo? Tayo po ay muling manalangin. Aming Diyos na napakabuti, salamat po sa umagang ito. Idinadalangin ko po ang iyong banal na spirito na manguna sa amin, magpala sa amin, mangusap sa amin, upang hindi lang po kami ma-inform, kundi ma-transform patuloy ang amin pong mga buhay sa pakikinig namin ng inyo pong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Sukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po, good morning sa ating lahat. And good morning din po sa ating pong mga online viewers. Yan. Harmonious Christian Life. Last Sunday po, tinignan natin ang tatlong bagay, the unity and harmony. So merong instruction sa atin ng Panginoong Diyos na panatiliin po natin ito base po doon sa Psalms 133 verse 1. Napakagandang nakikita ng Panginoong Diyos na tayo po ay nagkakaisa. Pangalawa, we need to avoid pride and haughtiness. No? Based on Proverbs 16 verse 8. Okay po, pride goes before destruction and haughty spirit before a fall. And we need to associate with the lowly. Kinakailangan nating makisama, makisalamuha, tulungan yung mga ordinary people, yung mga mahihirap. No? Na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, we need to imitate Christ. No? We need to imitate Paul, we need to imitate Christ sa kanilang ginawa para sa mga para sa mga mahihirap. And last, sabi niya, pangapat, do not be wise in your own eyes. No? Humility is the key. Mga kapatid ko, no? Based on Proverbs chapter 3 verse 7, do not be wise in your own eyes. We need to fear the Lord and turn away from evil. Ang harmonious Christian life sa buhay ng bawat isa sa atin is built basically on humility, forgiveness, and self-love. Amen po ba doon? No? At napakahalaga, mga kapatid ko kay Kristo, na napapanatili po natin yung kaayusan sa loob at sa labas ng buhay po natin. Yung ating inner being, kahit yung outer being. Yung ating relationship within at yung relationship natin sa labas. Everything should be in harmony. Everything should be in order. Everything should be balance. Bakit po? Kasi pag alam natin na ito ang isa sa priority natin, mga kapatid ko, we will actively pursue peace. Okay po? At ialay natin yung daily actions po natin doon sa teaching ng ating Panginoong Sukristo. Ano ba sinasabi ni Jesus sa buhay natin? No? Sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, kinakailangan naka-align yan, naka-align ang desisyon ko, naka-align ang isip ko, naka-align ang ginagawa ko doon sa turo ng ating Panginoong Sukristo. Huwag ho tayong lalabas doon. No? So, we can also cultivate deep spiritual unity and meaningful relationship within our group, within the local community, no? Saan man po tayo dalhin ng ating pong Panginoong Diyos. Ngayong umaga, napakaganda po nung sinasabi nung text po natin. Gusto ko pong balikan. Hindi ko siya nailagay dyan po. Kaya medyo, no? Sabi po niya, mga kapatid, paalam na sa inyo. Nagpapaalam si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sikapin ninyo, sabi niya, na maging ganap. Sa Ingles, be mature. At sundin ninyo ang natutunan ninyo sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng payo ko, magkaisa na kayo, mamuhay ng payapa, sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ano ang pakiusap ng Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Sikapin daw po natin na tayo ay maging ganap, maging mature sa ating pananampalataya. Hindi yung nasa sa atin pa rin yung immaturity. No? Kinakailangan nakikita natin yung sarili natin na lubos at nagiging ganap sa kanyang paglago, sa ating paglago. Na kahit anong sitwasyon, hindi mo kakalimutan ng Diyos. Na kahit anong dumang hirap, anumang dumang rejection, anumang dumang persecution, mga kapatid ko, hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi ka mawawalan ng pag-asa
dumating man ang panghina, pero palalakasin ka pa rin ng iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Kung palalalimin po natin ang pangunawa sa bagay po na ito, hindi lang tayo pinapakiusapan ng Panginoong Diyos. Inuutosan tayo ng Panginoon na maging ganap, be mature. At sundin natin lahat ng ipinayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo para yung atin pong buhay ay patuloy na maging harmonious, maging balance. Physical, spiritual, sa buhay po ng bawat isa sa atin. At makita ang kaningningan ng ating Panginoong Kristo. Now, I want to share practical pillars of harmony. No? Ano po itong mga pillars na to? Nung ibig sabihin ng pillars, haligi, pundasyon, upang mapanatili po natin ang kaayusan, no, ang kapayapaan, at patuloy na magawa natin ang paglago sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 1, yung tinatawag po natin na cross-centered humility or Christ-centered humility. No? We need to put aside pride and personal preferences. No, put aside pride and personal preferences. Ito kasi ang gusto ko eh. Kaya ito ang gagawin ko. Hindi. Ang sabi ng Panginoong Diyos, you have to be Christ-centered in thinking, in humility. No, you set aside pride. You set aside your personal preferences. Kasi pag sinabi natin personal preferences, it is your will na sinusunod mo. It is not God's will. Ang prayer natin lagi, thy will be done, Lord. Pero kapag yung sarili pa rin natin ang sinusunod natin, nangyayari sa atin yung personal preferences. Okay po? Sinusunod pa rin natin yung gusto natin. At hindi natin sinusunod ang gusto ng ating pong Panginoong Diyos. We need to value yung bagay na ito, mga kapatid ko. Ang sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Yung bang ginagawa natin, pansarili o pagyayabang? Sa halip, sabi po niya, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. No? So Christ-centered humility. Valuing others above yourself. Natutunan na po ba natin ito? Na patuloy na mas nagiging mahalaga ang iba kaysa sa atin? No? It's a command ng Lord. Love your neighbor as you love yourself. No? Yan ang pangalawang utos ng Panginoong Diyos sa buhay ko at sa buhay nating lahat na mga mananampalataya. No? So let us continue to focus our eyes on Jesus, no? Especially on the example of humility na pinakita niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang gawin sa iyo ng tao, mga kapatid ko, be humble. Kaya napakahalaga po, matutunan natin, pinapanalangin natin sila. Nasaktan ka nila, you pray for them. No? Pray for them. Do not get even. No? Pangalawa, mutual forgiveness. Colossians chapter 3 verse 13, sabi po niya, magpasensya kayo. Sa ibang translation, magpatawad kayo sa isa't isa. Kung may nanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. No? We need to forgive one another. Dapat mutual tayo dyan. Pag ako nagkasala sa iyo, okay po, dapat pinapatawad mo ako. Pag ikaw nagkasala sa akin, pinapatawad din kita. That's mutual forgiveness. Okay? So, hindi nabubuo sa akin yung galit, hindi nabubuo yung puot, anuman ang sakit na idinulot mo sa akin. Nakukuha po? Amin po? Anuman ang idinulot ng tao sa iyo na sakit,
kinakailangan natututunan natin maging gracious. No? Natututunan natin maging forgiving. Not holding on grudges na nagiging dahilan ng hindi natin paglago. Nagiging dahilan ng hindi natin pag-asenso spiritually. Kaya nananatili pa rin tayo lugmok doon sa ating spiritual life. Hindi tayo umaangat. Because sometimes we hold grudges. Hawak pa rin natin yung sama ng loob natin doon sa mga taong nakasakit sa atin, doon sa mga tao na nasabihan tayo ng masasakit na salita, doon sa mga tao na may ginawa na masama sa atin. No? Do not hold grudges, mga kapatid ko. Release forgiveness. Release love. Yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin. For us to live a harmonious Christian life. Magpasensya tayo sa bawat isa. Amen po ba doon? Kaya ngayon, sabi mo sa kapatid mo, pag ako nagkasala sa'yo, aasahan ko yung forgiveness mo. Ayaw nyo ata eh. Pag ikaw nagkasala sa akin, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Amen po? No? Kaya para hindi tayo magkasakitan, sa totoo lang, pinakamaganda po, pagka nagkamali ako, sabihin nyo. Pagka nagkamali ka, sasabihin ko rin. Amen po? No? Ikwento ko lang, last Sunday ata yon. Okay po? Hindi ko alam kung nabasa niyo yung aking comment. Pero after ng service, merong nag-text sa akin. Okay po? Sabi niya, Pastor, correction lang po, hindi po si Prophet Samuel yung nag-rebuke kay David nung magkasala siya kay Bathsheba. Si Prophet Nathan. Okay po? So sabi ko, o nga ano. So binalikan ko yung sermon ko. Si Samuel nga yung aking sinasabi doon. No? Sabi ko sa kanya, I stand corrected po kuya and I appreciate yung inyong correction sa akin. Hindi ko na sasabihin kung sino, pero naki-worship po sila sa atin online. Nakiki-worship sila sa atin online. No? So we need to appreciate, yung correction sa atin. Instead of ikwento mo sa iba, sabihin mo directly sa kanya. Tama po? Alam niyo kung bakit nasisira ang relasyon sa isang tahanan, sa isang relasyon, sa isang iglesia? Marami ang Marites at Marisol. Idagdag mo na si Maripe. Ano po? No? Sino pa bang Mari? No? Nasisira dahil sa, siyempre, kwento ng kwento, yung kwento nadadagdagan. Tama po? No? Pero sabi ng Panginoong Diyos, magpasensya tayo sa bawat isa. Magpaumanhinan, magpatawaran sa bawat isa. Okay po? So let us maintain mutual forgiveness. Mahal kita eh. Kapatid kita. Amen? Yun po yun lagi nating isipin sa ating organisasyon, sa ating church. Kapatid kita, ano man ang mangyari, kapatid kita kay Kristo. Ano man ang ginawa mo sa akin, patatawarin kita. Kasi dala ko yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Pero hanyumat nga sadyaan kakabsat. No? Porque forgiving yung tao inuulit-ulit nyo naman. Okay po? So, hindi nangyayari sa atin ang maturity pagka ganon. Ang advice sa atin ng Lord, be mature. Number 3, active love and service. Are we still active in our love for Christ and for others? Are we still active in our service sa Lord? No? Sabi po niya dyan, look for tangible ways to build up your neighbor rather than just seeking to please yourself. No? Humanap ka ng iba't ibang mga karaparaanan para i-build up, itaas, iangat, hindi hilain pababa. No? Yung iyong kapwa, yung iyong kamag-anak, yung iyong kaibigan, o kahit sinong tao pa man. No? Sometimes, ang ganong kaisipan, yung kaisipan yan? Crab mentality, tama po? Hinihila mo ang iba kasi gusto mo ikaw ang umangat. Hinihila mo sila, sinisiraan mo sila kasi gusto mo ikaw ang maging maganda at tama sa paningin ng ibang
tao. Pero ito po, intuitive, baliktad. Ang sabi ng Panginoong Diyos, maghanap tayo ng iba't ibang mga kaparaanan para iangat ang iba, hindi lamang yung ating sarili. Romans 12:9-10, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Ulitin ko po yung tanong, are we still active in love and in service sa iba at sa atin pong Panginoong Diyos? Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Ang very foundation natin is love and service. No? At pagka ginagawa po natin ito, let us all remember God's word. Ginagawa natin ito sa atin pong Panginoong Diyos. Are we still in love with the Lord? Are we still in love in serving the Lord? I hope so. No? I hope so. Na lahat tayo ay in love pa rin sa Diyos at in love pa rin na maglingkod sa Panginoon. Naisip ko kanina mag-print ng, kaya lang wala palang printer, no? Ng dalawang ministry. Number 1, yung choir ministry, mag-print, and then imbitahan sana ang bawat isa na sumulat ng kanilang pangalan doon if you want to involve yourself in choir ministry. Kasi nakakapagod din ho magtawag minsan. Tawag ka ng tawag, walang pumupunta. No, tawag ka ng tawag, walang ilan lang yung talagang nagre-respond. No? And I want it to be a commitment ng sino man na talagang magre-respond sa commitment po na yon. To be part of the choir ministry, whether you are youth, bata o adults. No? Second, pinag-aaralan namin for 3 weeks na ang discipleship. And I want us all sana na mag-join sa discipleship. Pero dahil hindi naman po ito pilitan, I want leaders muna who want to join on a discipleship program. At pagdating ng panahon, sila din yung magdi-disciple. No, so to ministries, no? Ang discipleship, I will start my discipleship program. Unahin ko po yung ating mga workers, yung ating dalawang student workers to continue yung discipleship program sa kanila, no? Mag-uusap muna kaming tatlo doon sa aming schedule every week. So, I will have a discipleship program sa kanilang dalawa, no? And then i-open po natin 'yon sa iba who wants to undergo discipleship program. No? Kasi without discipleship, mga kapatid ko, hindi tayo mananatiling active sa love natin sa Panginoon at hindi tayo mananatiling active sa service natin sa Lord. The church will eventually die. Mamamatay po ang isang iglesia. No? Lalo na po kayo, very specific, lalo na po kayong may edad na at mapuputi na ang mga buhok. Okay po? No? Mga adults, no? Maiksi na lang ang buhay natin. Ano po? Sinong ipapalit natin sa iglesyang ito pagka wala na po tayo? Meron po ba? No? Unahin natin sa pamilya natin, sino magpapatuloy ng love and service sa Lord? Kapag wala na ako, kapag wala na tayo, meron po ba? Sa lineage natin, sa family natin, pagka wala na tayo? O mabubura ang lineage natin kapag tayo ay wala na sa church na to? O meron pa bang susunod na henerasyon? Meron pa bang magsasabi na yung matanda na yon ang naging dahilan bakit ako nasa loob ng church? Yung young people na yon, kahit bata, yun ang naging dahilan bakit ako naglilingkod sa Panginoon. Are we still in love with the Lord?
o consumer na lang tayo at hindi contributor? Sana nagpupunta po kayo ng Bible study para mas lalo ninyo naunawaan yung aking sinasabi. Ikaw ba ay consumer? Tanggap ka lang ng tanggap ng binibigay na mensahe ng Panginoong Diyos? Tanggap ka lang ng tanggap ng mga bagay-bagay na material na ibinibigay ng church? O ikaw ay nagiging contributor din para maging kingdom builder para sa glory ng ating Panginoong Diyos? Let us continue to love God. Ano po? To be in service. Let us be intentional in doing it, mga kapatid ko. Kasi pagka hindi mo inintensyon na maglingkod sa Lord, mahalin ang Panginoong Diyos, on and off ka sa loob ng iglesia, on and off ka sa lahat ng service and ministry mo sa church. Believe me, mga kapatid ko. No? Para bang ginagawa natin ang lahat ng bagay for granted lahat. Pupunta ako kasi gusto ko, hindi kung hindi. No? Maglilingkod ako kung gusto ko, hindi kung hindi. Pero ang sabi ni Lord, maganda at hindi ang sitwasyon ng buhay mo. Maganda at hindi ang emosyon mo, ang nararamdaman mo. You love God and serve Him faithfully. No? We need to maintain our love and service sa Lord. Are you one na patuloy na magiging active sa love and service sa Lord? Will you give your life, your time, your resources? Magiging contributor ka ba o consumer? Pangapat, we need to prioritize peace. As stated in Romans 12:18, basahin po natin siya. Hanggat maaari, sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Sa ibang translation po, doon sa dulo, sa gayon ay mapapahiya siya sa kanyang ginagawa. Ano sabi ni Lord? Hanggat maaari, gawin ninyo ang ating makakaya upang mapanatili ang kapayapaan. No? Sa sino man. Hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa loob ng iglesia natin, kundi lalo na sa mga hindi mananampalataya. Lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Maging huwaran tayo, maging patuloy tayong kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sikapin natin na tayo ay makasunod sa kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Ipinag-uutos ito ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us prioritize peace. No? Meron akong isang kabataan. Hindi ko na sasabihin kung dito o sa ibang lugar. Nag-text siya sa akin kamakailan. Ang tanong niya sa akin, Pastor, meron akong addiction and I want to get rid of it. Gusto ko makawala ako doon sa addiction na yon. Tinanong ko siya, ano yung addiction? Ang addiction ko, sabi niya, ay self-harm. At unti-unti siyang nadidevelop, patuloy siyang nadidevelop, hindi na lang sa sarili ko, pati sa iba. Ibig sabihin, hindi na lang yung sarili niya, yung gusto niyang saktan, pati yung ibang tao. So sabi ko sa kanya,
kung okay lang, magbibigay ako ng ilang mga steps na gagawin mo everyday, no, para matanggal sa addiction na yan. So I give 7 steps. Sabi ko, number 1, pray. Number 2, pray. Number 3, pray. Number 4, you meditate on God's Word. Hanggang sa 7. No? Minomonitor ko siya every night. Tinitext ko siya, nagawa mo na ba to? Ano po? Kasi pagka hindi natin itinuturo ito, lalo na sa mga young ones, lalo na sa buhay ng mga kabataan, ano po? Na wala sa church o kahit nasa church, we will not live peaceably with all. Pag sinaktan ka nila, sasaktan mo rin. Pag ginawan ka ng masama, yun ang tendency po kasi niya, gagawan mo rin ng masama. Nakukuha niyo po? Pero sabi ng Panginoon, panatilihin natin ang kapayapaan sa lahat ng tao. Ginawan ka ng masama, ano sabi ng Panginoong Diyos? Painumin mo, pakainin mo. No? Ginawan ka ng masama, imakdo mo I-jollibee mo Kabsat, umay ka man kanya kunam. Pag merienda taman ijay turo-turo. Ano po? Ano sabi ng text? Sa ganun, sabi niya, mapapahiya sila sa kanilang maling ginagawa. Kasi, ang turo sa atin ng Panginoong Diyos, mahalin natin sila. Ipaubaya natin sa Diyos ang paghihiganti. Gawan natin sila ng mabuti. Ayun po, sa halip, kung nagugutom, pakainin. Kung nauuhaw, painumin. Ano po? And that's love, mga kapatid ko. That is love. Mahirap pong gawin ito, pero po pwede nating magawa. Ano po? Meron akong, isi-share ko lang po, isama nyo kami sa prayer pa rin. Hindi na ako magmamic muna. Gawin yung bagay po na ito. Ang hirap magmahal pag ginagawan ka ng masama. Gusto mo gumanti Pero dahil sa tayo ay Kristiyano at kinakailangang nakikita sa atin ang paglago, ang gagawin pa rin natin ay mahalin sila. Ipanalangin sila. Gawan sila ng mabuti. Tama po? Kasi yun ang tatak na tayo ay mananampalataya at tagasunod ng atin pong Panginoong Jesucristo. Let us continue to love, serve, be cross-centered in humility. No? Let us prioritize forgiveness kahit sa lahat ng tao na tayo po ay ginagawan ng hindi maganda.
Because at the end of the day, ang sabi ng Panginoong Diyos, ako pa rin ang huhusga at hahatol sa lahat ng ginawa nilang mali at masama. Mga kapatid ko, Psalms 133, sabi po niya, how wonderful and pleasant it is when we live together in harmony. For harmony is as precious as anointing oil. Harmony is as refreshing as the dew. And there, in harmony, the Lord has pronounced His blessing. Life everlasting. There, tignan niyo po in harmony, the Lord has pronounced His blessing. So if there is no harmony in our life, in our lives, in our family, in our church, in our community, walang pronouncement ng blessing ang atin pong Panginoong Diyos. But in harmony, God has pronounced already His blessing. God's message is before us. Nasa sa atin po, if we will maintain harmony bilang isang mga Kristiyano or chaos sa buhay po natin. But then I hope and I pray we all live harmonious Christian life. Let's pray. Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise you sa umaga pong ito. You've given us instruction, Lord, to live harmoniously sa lahat ng tao. Whether kasama namin sa church o unbelievers, Panginoon. Make us a channel of peace and grace and blessing and love. And continue to bless our hearts, Lord. Para matutunan naming patuloy na magpakumbaba, magpakababa, magmahal, magpatawad bilang mga anak mo, Panginoon. Bless our hearts, Lord. Alam namin, hindi madaling sundin ang mga bagay na ito. But through you, through your wisdom na binibigay sa amin, Panginoon, alam naming makakaya po namin na gawin ang inyo pong iniutos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Takuin po natin ang pagtanggap sa banal na hapunan na itinalaga ng ating pong Panginoong Diyos. Niling ko po kay Lester, kay Sister Jen, at kay Brother Edward. Tayo po ay pumarito. Samahan po ako sa pag-establish ng banal na hapunan na itinalaga ng ating pong Panginoong Diyos. Ti panakarambak, ti sakramento, ti komunyon, ti apo, adda kada kayo, itagayo, dagiti puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo, at Diyos tayo. Isot may tutop, na imbag, ken may parbang, iti kanayon, kan sa dinuman, nga ramiden, ti panagyaman, ken kao apo, ama nakabalin amin, na marsuay ti langit ken daga. Isot, ang titimpuyog kami, amang ibalikas, Santo, 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 Diyos sa nabileg, langit kandaga, napnot gloriam, sadyay kangatwan. Nagasat dagiti umay, tinaganti apo, iti kangatwan. Apo, nasantuan kan bendito ti ni Jesucristo nga anak mo, kasimpakam mo ti ministro ti pamati, ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay tumanan. Iparukpok mo ti spiritom, kadagitoy at tinapay, kenarak, ita ken itiyag na nayon. Amen. Amen ken amen. Kararag tayo ti kararag nga amami. Amin tayo kakabsat. Amami nga adda ka sa dalyangit, madaydayaw kuma tinagan mo, umay kumati pagariam,
maramit kumati pagayatam, kasadilangit, kasamat dito'y daga. Ited mo kadakam, itat, titaraon mi, itinaldaw. Kat pakawanan na kami kadagiti utang mi. Akasmat pamakawan mi kadagiti nakautang kada kami. Kat di na kami yag iti panakasulisog. No di kat isalakan na kami iti dakas. Si kati ari, manakabalin ka, madaydayaw nga awan inggana. Amen. Amen. Gapo ta adda may sa tinapay, datayo amin, uray adu tayo, kataglakam tayo, iti may sa tinapay. Kat ti tinapay, apisyan tayo, iso ti panakairaman tayo, iti biyag ni Kristo. Agyaman tayo, iti kopa, tamalakaman tayo, ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Sagana tayo nga rod, tibiyag tayo kakabsat, nga umawat, ti sakramento, ti Holy Communion, tapno tultuloy nga mapabaro, ti relasyon tayo, kiniapo tayo nga Iso Kristo, akas manubot ken mangisalakan tayo. Unaon tayo, dagiti ubing, idalan tayo isuda, Lord, bendisyonam dagitoy nga ubing, iti panaglakamda ti Holy Communion elements. Bless their body, bless their spirit, bless their soul, Lord. At patuloy po silang lumago. Nakalarawan mo, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Amen.
As you partake, youth, sa elements of communion, remember your commitment sa Lord. Remember what you have promised sa Lord. I pray, Father, in Jesus' mighty name, that their commitment sa iyo be renewed, Panginoong Diyos, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Lord, I pray na patuloy niyo pong i-strengthen ang physical body ng inyo pong mga anak na young adults and adults. At lalo tigit yung kanilang spiritual life. In Jesus' name. Amen. Amen.
Tayo pong lahat ay tumayo. Mararag kayo. Lord, maraming salamat po. Tumatayo kaming lahat. Tanda ng aming pagkilala po sa iyong kabutihan. Tanda ng pagkilala namin sa iyong sakripisyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na nagligtas sa aming mga buhay, naghango sa amin sa kadiliman tungo sa liwanag at patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat sa elemento ng banal na komunyon, ng tinapay at ang saro na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo na nabayubay at bumuo sa krus ng Kalbaryo upang hugasan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng aming pagtanggap sa araw na ito, Panginoon, muling napapalakas ang aming relasyon sa iyo bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, at bilang mga anak mo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Maupo po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Ti Dios simbahay na kadatayo ti kinalindag, ayat, grasya, kanda dumapay, a bendisyon. Kang runaan na impaay na ti mangisalakan kadatayo. Kas panang bigbig ti kinaimbag na, idadon tayong orod ti altar iti Dios, dagiti naduduma, asagsagot, panagyaman, pagyaman, agapullo, kentibiyag tayo. Ito po ang oras ng paghahandog para sa ating Panginoong Diyos. Awitin po natin ang give thanks habang tayo po'y naghahandog. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son, give thanks with a grateful, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkukulang at kailanman ay hindi magkukulang sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagdating sa mga bagay-bagay na kailangan namin araw-araw, Panginoon. Salamat po sapagkat natututunan naming patuloy na maghandog, alinsunod sa iyong kautusan, Panginoon, upang ang pangangailangan ng iyong templo ay patuloy po na matugunan. At sa pamamagitan din po nito, masubok ang aming pananampalataya at patuloy mo kaming mabuhusan ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa bawat araw, buwan o taon na dumarating sa aming mga buhay, Panginoon. Handog namin ang lahat ng ito, O Diyos, ang aming papuri, ang aming kalakasan, ang aming karunungan, ang aming oras, ang aming panahon, at ang mga bagay na ito, aming Ama. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
Sige po, para po sa ating panghuling awitin, himno panagserbi, awitin po natin ang Apo Panunot ni Tagikuam at tayo pong lahat ay tumayo sa huling verse. Apo panunot ni Kagikuan, isin ni Kristo ka nagkamiten, surutin ni kuman kinapuno, dayawan ni kani tanagan mo. Puso mi alaem lukwang ida, uneg kararwangi agarika, isak napi kumang di ayat mo, pagbalinen nga pang obihas mo. Papinapin ni ako alaem, panggen mo kadakang aramiden, kung dalorasin na kam ay manang, iturong na kamkan pagkayatan. Puso panunot ken pakinaken, doy biag mi pay Apo in kamiten, ipaay niken ka kas pagserbi, ayap mo kadakang mangegan mi. Salamat sa mensahe mo sa amin, aming Panginoong Hesus, na nagpapaalala sa amin na kami po ay manatili sa amin pong focus sa Kalbaryo, sa krus, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at manatiling nagpapakumbaba at nagpapakababa. Itaas mo man kami, Panginoon, o ibaba. O makaranas man kami, Panginoong Diyos, ng kapighatiang dulot ng ibang tao sa amin pong mga buhay. Manatili sa amin ang pag-ibig, ang paglilingkod, ang pagpapatawad, at patuloy, Panginoong Diyos, na Ikaw ang naisin at mitiin naming maparangalan. Hindi ang aming mga sarili, kundi Ikaw, O Diyos, na lumikha sa amin, humubog sa amin, naglinis at nagpatawad ng lahat ng aming mga kasalanan, at may kapangyarihang gantimpalaan kami ng buhay na magpasawalang hanggan. Pagpalain mo ang iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon, upang sa lahat ng panahon ng amin pong mga buhay, maging instrumento kami ng kapayapaan, hindi ng pagkakabaha-bahagi, hindi ng pag-aaway, Panginoong Diyos, kundi ng pagkakaisa, ng pag-ibig, ng pagkakasundo-sundo, Panginoon. Upang mapanatili naming Ikaw, O Diyos, ang sentro ng amin pong mga buhay, at ang kapayapaan ay maging bunga nito sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoong Diyos. Hindi naiiwasan, Panginoon, na may mga taong nakakasakit sa amin, o sa kabilang banda, kami din po ang nakakasakit sa kanila. Ganun pa man, hiling namin ang patuloy na karunungan mo sa bawat isa po sa amin, upang magawa namin ng tama, sundin namin ang tama, sundin namin ang iyong kautusan, at patuloy na ipaglingkod ang aming buhay sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Mapanatili namin kami ay umiibig sa iyo at umiibig sa aming kapwa, na walang itinatangi aming Diyos. Lord, bless our hearts so we can live harmoniously with each other, Panginoon. Saan mang dakom niyo po kami dalhin. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito sa aming mga puso't isipan, upang paglabas po namin, practice namin ito, buhay namin,
Panginoong Diyos, sa mga bagay na ito. Ano man po ang dumating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga puso, pagpalain mo ang aming isipan, Panginoon, at pagpalain niyo rin po ang lahat ng aming mga ginagawa, mga gawaing makapagbibigay ng kapurihan sa iyo. At tulungan mo kaming iwaksi ang mga bagay-bagay, o Diyos, na naglalayo sa amin sa iyong presensya, nagbibigay ng kahinaan ng amin pong paglilingkod, nagbibigay ng kawalan, Panginoon, ng interes, upang ikaw ay paglingkuran, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw, Panginoong Diyos, ay pasalamatan. Ilayo mo kami, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway. Iwinawak namin, O Diyos, anumang gawa ng kaaway sa amin pong mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mga pangarap. In Jesus' mighty name, Lord, iwinawak namin, Panginoong Diyos, anumang gawa ng kaaway sa iglesyang ito, Panginoon, at sa lahat ng mga iglesia, Panginoong Diyos, na naniniwala ng buong puso na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas ng amin pong mga buhay. Iwinawak namin, Panginoon, ang anumang gawa ng kaaway na magiging balakid upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya, sa aming pag-ibig sa iyo. Iwinawak namin, Panginoong Diyos, ang anumang mga bagay na nagiging hadlang, Panginoon, upang ipagpatuloy namin ang nasimulan naming paglilingkod sa iyo sa iba't ibang larangan ng ministeryo na nagbibigay sa iyo ng karangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami at patuloy na itago sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Markahan mo kaming patuloy na kami ay mga anak mo, Panginoon. At huwag niyo pong ipahintulot na maagaw ng kaaway ang aming oras, ang aming panahon, ang mga kayamanang ipinibigay niyo po sa amin, ang aming talento, Panginoong Diyos, ang mga gifts mo sa buhay ng bawat isa po sa amin, kundi ang lahat ng ito na inyo pong ipinagkatiwala ng mga mabubuting bagay sa amin ay magamit po namin ng may katapatan sa lahat ng panahon. Patawarin niyo po kami sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay nagkulang at nagkasala sa inyo pong harapan. Pagpalain niyo po ang mga kapatid kong ito na iniluluhod ang kanilang mga buhay po sa iyo. Ipinagpapasalamat ang lahat ng ginawa mo sa kanila. At naniniwala ako, Panginoon, gagawa ka pa sa buhay po nila, maging sa buhay ng bawat isa na naririto, mula po sa mga bata hanggang sa pinakamatanda po sa amin. Dalangin kong magumapaw ang iyong biyaya upang kami patuloy na makakilos at gumawa at mabuhay upang ikaw ay parangalan, Panginoon. Wala na pong iba. Panginoong Hesus, patuloy niyo po na sukupin ang aming puso't isipan. Maghari po sa aming mga buhay. Patuloy ka naming pinapapasok, Panginoon, upang kami ay baguhin mo at patuloy naming lakaran ang landas na nais mong lakaran ng bawat isa po sa amin. Sa tulong at sa biyaya din po ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Dalhin mo muling kami, Panginoon, sa mga susunod na pagtitipon po namin ng may kalakasan. Ganon din po, maging ang mga kapatiran namin hindi namin nakasama sa mga sandaling ito. Naway sa mga susunod po na linggo, makasama namin muli sila sa pangalan ng amin pong Panginoong Kristo. Salamat po sa lahat ng mensahe sa amin ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay, ang lahat po ng ito ay aming pagsamo. Amen. Amen. Awitin po natin ulit ito. Puso binalaan, upang ikaw nagkararwami, agari ka, isang ay mo, pagkalinin at ang obrehas mo. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Tanda ng ating pagsukot, pagtanggap ng kanyang biyaya. Aming Diyos, itinataas namin ang aming mga kamay bilang patuloy na pagsuko at pagpapakumbaba na ikaw ang aming Diyos at Hari, ikaw magpakailanman, Panginoon, mula po sa araw na ito at sa mga susunod pong araw. At nawa po, patuloy mo na buhusan ang bawat isa
ng walang hanggan at di malirip na pag-ibig mo, kaawaan, biyaya, pagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang inyo pong pagliligtas at ang patuloy na paggamit sa amin bilang instrumento ng kapayapaan at pag-ibig at paglilingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Palayan po natin ang malakas sa papurit palakpak ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po maupo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po tayong lahat. Okay po, sabay-sabay tayong yumuko at magpuri sa Panginoon. Amen. Isa pa pong malakas sa papuring palakpak para sa Lord. Good morning po! Bago po tayo lumabas, sige po, maupo muna tayo sandali. Dahil, asa na sila? Meron akong isang nakitang bago. Asa na si Nicole? Ha? Ay, umalis na sila. Sorry, late yung ating recognition. Sige, but then let's pray for them. Ano po pangalan nun? Yung kasama ni Nicole? Dayan Sirano. Yan, panalangin po natin si Dayan. Let's extend our prayer sa kanya po. Lord, salamat sa buhay ni Dayan. Nakasama namin sa pagsamba, Panginoon. Bagamat umuwi na po sila, extend your blessing, your glory, Panginoon, your abundant grace sa buhay po ni Sister Dayan Sirano, Panginoong Diyos, na na-invite ni Sister Nicole. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Yan. Good morning po. Let's go home with peace and joy in our hearts, serving the Lord and loving the Lord faithfully. Tayo po tayo lahat. Awitin natin ang I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. God bless po sa lahat of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless everyone po. Sa Panginoon. Council po, maiwan. Nakikita ko, kalwalhatian ka. O mahal kita sa Panginoon. God bless everyone po. Sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko, kalwalhatian ka. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko, kalwalhatian. Happy birthday!